mahal at guwapong-guwapo pa rin punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde, at sa kanya pong minamahal na may bahay, sa ating pong Sister Belen, sa ating pong butihing Assistant Servant Leader, Congressman Michael Velarde. Isang mapagpalang gabi po sa inyo pong lahat na naririto ngayon sa Ambel City. Ang akin pong ibabahagi ay nangyari po noong last December 2022, last year lamang po, nung ako po ay magkasakit na sobra pong ikinabagsak ng aking katawan at akin pong ikinapayat. Ako po ay nagkaroon ng trangkaso ngunit hindi normal sapagkat sobrang nananakit ang muscles ko at sobrang nagchichill kapag dinadapuan po ako ng hangin o electric fan. Nanginginig po ang buong laman ko sa lamig. Ang isang pinagtataka ko, wala po akong lagnat, ngunit ang pananakit ng katawan ko ang iniinda ko. Hanggang sa kami po ay magpa-check up at niresetahan po ako ng mga antibiotics. Sa pamamagitan po ng check-up na yon, ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng mild pneumonia. Purihin ang Diyos sapagkat ang antibiotics na ininom ko at nireseta sa akin, ang isang tableta ay nagkakahalaga po ng 400. So, mantakin niyo po kung gaano kalakas ang dosage na ibinigay po sa akin. Salamat sa ating Diyos na buhay sapagkat sa pamamagitan po ng ating nakaraang pagtitipon dito po na ginanap sa labas yung pong ating December Christmas Overnight Celebration. Nakabawi po ang aking pangangatawan at ako po ngayon ay malakas na. Praise God. Hallelujah. Pangalawa naman po ay praise God. Recently lamang po last September ay nagkasakit naman ang aking bunsong anak. 2 days po on and off ang kanyang lagnat. Umaabot po sa 38-39. Nasa bahay po kami mag-asawa that time. Nang pinupunasan ko siya ng bimpo, ang aking bunso ay bigla na lamang pong nanginig at nag-cramps po ang kanyang mga daliri sa kamay at ang kanyang mga paa ay hindi niya na maikilos patayo. Agad po namin siyang dinala sa ER. Salamat sa Diyos at nasa bahay kami that time. At purihin ang Diyos dahil ang sabi po ng doktor, kung hindi po namin siya naisugod, worst could go happen daw po. Mas malala po pa doon. At ang findings sa bata ng mga doktor, bumagsak po ang kanyang potassium and nagka-mild dengue. Purihin ang Diyos sa pamamagitan ng patuloy na panalangin na inihingi ko sa ating mga kapatid dito sa music ministry. Ngayon po, ang aking anak ay malakas na, nakapag-aaral ng maigi, consistent po ang kanyang high grades sa school, at salamat sa kagalingang ipinagkaloob ni Yahweh El Shaddai. To God be the glory. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Person of holiness stands for night. Sa gabi tayo. Kung Michael po at sa buong Velarde family. Ayan, totoo pala. Nakaka-nervyos na yung kumanta. Yung pala mag-share, mas lalo nakaka-nervyos. No? Hallelujah, glory to God. So salamat sa Panginoon. Brother Mike, salamat po. Siguro po, yung pinaka-the best na good news sa ating buhay ngayon ay patuloy na binibigyan ng lakas ng Panginoon ang ating servant leader para makapagpatuloy maghayag ng mabuting balita. Pangalawa po, good news is yung Pasko dumating na sa buhay natin. Pinagpala na tayong lahat. Mga kapatid, nagsimula po ako sa gawain ito, 10th anniversary. Kaya nga po nung bumalik tayo sa Luneta, last anniversary, tuwang-tuwa po ako kasi yun yung simula ko nung marami pang hinuhulog na panyo and then may helicopter. Actually, yung amo ko po ang nagsama sa akin dito sa gawain. Kapag hindi ka sumama sa gawain, walang bonus pag Pasko. Ganun. Maraming pagkain at 1 hanggang 2 jeep po kami na pumupunta.
ganon ka dedicated yung aking amo dati sa gawain ito, bagamat siya po ay yumaon na. No? So, good news po. Mayroon po kay Brother Mike na pinasisigaw noon hanggang ngayon na sabi nyo, kung sino yung gustong pagbalain, sumigaw kung ano yung gustong makamtan. At sa luneta po noon, sumigaw po ako, Lord, balang araw, tatayo ako sa stage, nakasama nila, para umawit at sumamba sa iyo bilang gospel choir. And after 7 years, good news po, tinugot po yun ng Panginoon. At nagtuloy-tuloy na po ang pagpapala sa gawaing ito. Nagkaroon po ako ng pamilya, ng asawa, maganda at mabuting asawa, 5 anak na lalaki na naglilingkod rin sa Panginoon. Salamat sa Diyos. At marami pong pribilehyo, mga ba't ibang bansa na rin po ang pinuntahan katulad po ng mga ibang gospel choir na kasama ko po para magmisyon at umawit sa gawain ng Panginoon. Hindi po ko akalain nyo sapagkat ang pamilya ko po ay lumaki sa isla. Ako po ay seaman, tatay ko po seaman, mga kapatid ko po seaman. Ibig sabihin, mandaragat po kami. Sa umaga, nasa dagat, nasa laot para mangisda. Sa hapon at gabi, nasa laot para mangisda. Parang sila Pedro. Kapag walang uli, walang pambili ng bigas. Yun po yung buhay. Pinangarap ko lang pumunta ng Maynila para makapagtrabaho, para makatulong sa pamilya. At ito po yung buhay na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. May plano pala talaga ang Diyos sa buhay ko na makasama po at tawagin ng Panginoon sa gawain ito. At good news po yun para sa aking pamilya sapagkat sila po yung isa sa mga biniyayaan ng Diyos sapagkat nagkaroon sila ng anak na nanay ko, tatay ko na naglilingkod sa Panginoon. Kami po, lumaki ako na sanay sa hirap sapagkat isla, walang kuryente, walang ilaw, walang tubig. Sapagkat ang tubig sa isla ay maalat, no? Napapaligiran ng tubig. Umaasa lang kami sa ulan. Kaya po hindi na ako masyadong pumuti. Ito na talaga ako. So salamat sa Panginoon sapagkat sa buhay na ito, sa paglilingkod, isa pong napakalaking biyaya. Pinagkalooban po kami ng bahay, sariling bahay, dyan po sa Cavite, sa isang subdivision, na hindi ko po akalain ay pagkakaloob sapagkat hindi ko po talaga kaya. Pangalawa po, inaangkin ko na, no? Na binigay na yung bahay, 2 palapag, sasakyan naman ay pagkakaloob ng Panginoon. Hindi lang po ako, kundi tayong lahat. Salamat po, Brother Mike. Salamat po sa kabutihan ng Diyos. Sa good news na lagi niyo pong ipinahayag sa bawat isa sa amin. Salamat po. Palakpakan po ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Michael Velarde at sa buong Velarde family. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Sister Jocelyn Briagas, isa rin pong miyembro ng El Shaddai Gospel Music Ministry. 1988 po nang una akong isinama ng aking nanay sa gawain ito. At sa pagkakataong yun, talagang siguro gustong-gusto ko nang kumanta. Kasi kumakanta naman po ako sa banyo nga lang. Na-amaze po ako dun sa mga choir na kumakanta. Nung panahon na yon, parang nasabi ko rin po sa sarili ko na gusto ko rin maging choir. Gusto ko rin sumali sa choir. Noong mga panahon na yon, 1988, si Brother Rodel Macawili po ay, siya po ang nangangalaga sa gawain po sa aming lugar. At hawak po niya ang Psalms of Life choir. Kaya sabi ko sa kanya, Kuya Rodel, sama mo naman ako sa choir.
Sabi niya, hindi, kasi sintonado ka, hindi ka marunong kumanta. Sabi ko, marunong akong kumanta pag nasa banyo ako. Ang galing-galing kong kumanta. Pero sabi niya, sige, sumama ka. Sumama ako hanggang sa, yun na nga po, hanggang sa maging Central Gospel Choir po ako. Parang chapter choir mo ng panahon ngayon. Kasama ko po dyan si Sister Michelle at saka si Sister Girlie. Central Gospel Choir. Noong mga panahon yon, talagang nag-outreach po kami, Makati, Pasig, Pateros. Yun lang po ang lugar namin. One time po, pagkagaling ko po sa gawain, pag-uwi ko po sa amin, nagtaka po ako kasi yung mga kapitbahay po namin nandoon sa aming bahay. Sabi ko, bakit? Yun pala po, ang aking ama, ang aking tatay, ay naaksidente. Nahulog po siya mula sa bubungan ng aming tahanan. 2-story po ang bahay namin. Nahulog po siya mula sa bubong. Kaya nung pagpunta namin sa ospital, sabi po sa amin ng doktor, kung bubuhayin daw po ang tatay ko, parang gulay na lang po siya. Kasi nung mahulog po siya, nabali po ang 3 ribs niya at nagkaroon po siya ng crack sa skull niya. Kaya sabi po ng nanay ko, sa aming mga kapatid, sige po, ibibigay na lang namin siya sa Panginoon. Kasi kung mabubuhayin man siya, mahihirapan din siya. Ibinigay namin siya sa Panginoon. At salamat sa Lord kasi sa mga panahon yon na kahit masakit po yung nangyari, meron pong kapayapaan ng Diyos na ibinigay sa aming mag-iina, sa nanay ko at sa aming sa 3 pong kapatid. Kapayapaan na minsan kailangan natin ng kapayapaan ng bubuhat sa Panginoon kasi sa lahat ng pagsubok na dumarating sa ating buhay, meron tayong tanong minsan, pero may katugunan ng Diyos. May reason ng ang Panginoon, kaya nangyayari ang mga pagsubok sa ating buhay. At 1992 po, nang official akong naging gospel choir. At dito na rin po ako nagkasawa at nagkaanak. Ako po, ang brother husband ko po pala ay si Brother Dario Breagas Jr. Nagkaanak po kami ng 2. At katulad nga po ng sinabi ng aking mga kasamahan, marami pong privileges na binigay ang Panginoon sa amin. Nakakapunta po kami sa iba't ibang bansa na hindi po kami gumagastos. Libre po yun. Sa tulong sa habag ng Panginoon at sa tulong po ng ating minamahal na servant leader. At nung 11 years old naman po yung anak kong bunso, muli po kami binayaan ng Lord kasi nabuntis po ulit ako nung panahong yon. Kaya lang po, 4 na buwan pa lang sa tiyan, yung aking sanang pangatlong anak, ay naakunan po ako. Siguro po, hindi kalooban ng Lord. Siguro sabi ng Lord, 2 ng anak mo para masubaybayan mo ng mahayos, mapalaki mo ng maganda ang 2 anak. Kaya, masakit man po kasi siyempre gustong-gusto natin. Biyaya ng Panginoon yan ang baby. Kaya lang po, kung kalooban ng Lord ng pangyayaring yun, dapat nating tanggapin. At isa pang bagay, yung pong kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kapag naintindihan natin ang reason ng Panginoon, hindi po tayo magko-question sa Kanya, kundi magpapasalamat tayo sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Patuloy na kumikilos ang Diyos sa atin. Amen po. Ngayon po ay patuloy pa rin pong kami naglilingkod sa Panginoon. Sa biyaya at habag ng Panginoon, ang 2 ko pong anak ay nakapagtapos na ng pag-aaral ng kolehiyo sa isang prestigious university. Silang may trabaho at may magandang trabaho at pinagpapala ng Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating namahal na punong lingkod na patuloy na gumagabay sa ating lahat. Meron man po tayong pinagdadaan ng pagsubok sa buhay, huwag po tayong bibitaw sa paglilingkod sa Panginoon. Patuloy tayong lumapit sa Kanya, pumapit sa Kanya kasi siya lang po magbibigay sa atin ng sapat at higit na lakas para mapagtagumpayan ang lahat ng dinadaanan nating pagsubok sa buhay. Ngayon po ay pinagpapala po kami patuloy ng ating Panginoon. Salamat po sa Diyos. Sa Kanya ang kapurihan, to God be the glory. Purihin ang Panginoon.
isa lang po ang pumasok sa akin, no? Nung nung panahon po na naglilingkod ako kay Lord, pero wala ako sa hindi maganda yung kalagayan ko, kumbaga. Naglilingkod ako kay Lord, pero kumbaga yung buhay ko hindi kaaya-aya sa kanya. Nagsimula po yun nung merong isang kasister, sa totoo lang, hindi ko po napatotoo to sa lahat, ngayon pa lang. Hindi ko alam, pero parang ito yung gusto marinig ni Lord sa akin at i-share ko po sa inyo. Merong isang kasister na nagpaaral sa akin. Siguro ang edad ko noon is 23 years old. Siya naman nasa 50 plus. Ang nangyari, nung napaaral niya po ako, anong kalagitnaan nun, nagkaroon kami ng relasyon. Opo, isa po siyang choir, no? Tapos ako isang instrumentalist. Baguhan pa lang po ako noong time na yun. At pagkatapos po, habang tumutugtog ako, kasi siya naman may bisyo din, nagsiserve kami pero pareho kami may problema. Siya, nagsiserve at kumakanta siya sa choir, pero mayroon siyang sakit na sigarilyo. Ako naman, tumutugtog, pero nagikipagsiping sa hindi mo asawa. Ano po? Anong nangyari, habang tumutugtog ako noong time na yun, hindi ako masaya. Pakiramdam ko, tumutugtog lang ako. Ganon din siya. Then, nung last time po, na pinaka-last namin na nagsama, habang nandun sa time na yon, bigla po kaming nakarinig ng tawa ng demonyo. At nung time na yun, bigla kaming naghiwalay. Tapos po, siguro mga 1 week lang, na naginip itong babaeng ito. Ang sabi niya, magpakasal tayo, sabi niya. Kasi, yung asawa niya patay na po. Dalaga siya, binata ko. Pero medyo malaki lang ang agwat. Ayoko, sa totoo lang, kasi ang tanda na ng asawa ko. Kung magiging asawa ko, matanda siya. Pero, kung gusto mo palang magpagamit kay Lord, kailangan kalimutan mo yung sarili mo. Yung gusto mo, kalimutan mo lahat. Alam niyo po, nung nanaginip siya, bigla niyang sinabi daw ni Lord sa kanya, pakasalan mo si Amir, sabi niya. Alam niyo po, nung sinabi niya sa akin, sinabi na ni Lord, kailangan nating sumunod. Kasi sa totoo lang po, nagpakasal kami na hindi nagmamahalan. Nagpakasal kami dahil yun ang sinabi ng Lord. Kaya nung kinakasal kami, masakit pareho sa loob namin. Kasi ang layo ng edad namin, tapos ang tingin niya sa akin, mahirap. Siya kasi professional. Pero nung nagpakasal kami, parang nakalagan po yung kadena sa amin ni Satanas. Habang tumutugtog ako, nararamdaman ko na yung nandyan si Lord, nararamdaman ko yung mga anghel, parang ganon. Siya naman, dati-dati kapag kumakanta siya, habang tinutugtugan ko, ang nakikita ko sa kanya, hindi ulap, kundi yung usok ng sigarilyo. Akin naman po, nararamdaman ko, parang nakalaya na ako. At simula po nung sumunod kami sa kalooban ng Lord, na kahit ayaw namin magpakasal dalawa, pero dahil sumunod kami sa kalooban ng Lord, ang nangyari, ang daming biyayang hindi namin kayang i-explain ang dumating. Sobra. Even po, dati-dati, pag pumupunta po ako dyan, year 2009 yata, meron limang kantang binigay sa akin si Lord. Ang sabi ko, Lord, pakanta mo naman sa kanila, pero alam ko man imposible. Kasi wala naman akong ginagawang paraan. Ngayon pala, ang balak ni Lord, ako kakanta sa mga kanta na yon. At nakakanta na po sila dito sa ministry na yon. Kaya, tapos, sabi ko, Lord, simula po, nung nagpakasal kami, maraming himala ang nangyayari. Sa totoo, hindi ko po alam kung kaya ko explain kasi minsan parang masyadong supernatural, kumbaga. Nakakapanaginip na ako ng nakikita ko siya, ganon. Nakakakita ako ng mga iba-ibang
Basta, hindi ko po kayang explain. Pero pag para sumunod ka kay Lord, makakaranas ka ng kakaiba. Makakaranas ka ng mga bagay na hindi mo kayang maintindihan, pero ipapaliwanag sa iyo ng Panginoon. Even po yung pagparito ko dito, napaka-imposible. Kasi sa totoo lang po, doon sa pinanggalingan ko, pinagtatawanan po ako. At iniiyak ko lagi kay Lord yun. Pero yung palang pinagtatawanan, gagamitin pala balang araw ni Lord. Opo, yung walang halaga na parang basahan, Praise the Lord. gagamitin pala ni Lord balang araw. Ngayon po, nandito po ako sa inyong harapan. Trainee po as a gospel choir. Hanggang ngayon, nagtataka nga po paano ko napunta rito. Pero dahil sa pabor ni Lord, nandito po tayo. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Purihin ang ang Panginoon. Panginoon. I am normal. I am normal. In Jesus' name. God Amen. bless you. Thank you, Lord. Salamat po, Lord. Thank you, Brother. Thank you po. Salamat sa Diyos. Thank you po. Salamat po na marami, Lord. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Isa na namang matagumpay na gawain sa araw pong ito. Lord, maraming salamat sa kapahayagan mo sa iyong mensahe sa pamagitan po ng aming mahal na pong lingkod, Brother Mike J. Velarde. At ganyan din po sa mga nagpatuto, Lord. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang lahat ng aming mga prayer partners around the world, ang aming mga pamilya, at higit sa lahat ang aming mahal na punong lingkod, mahabang buhay, malakas, malusog, at magaling na po siya in Jesus' name. Magaling na po si Brother Mike. Salamat po, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Amen.